Hello mga Qs! Alam ko interested kayo to meet another kabayan. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang isang licensed dentist dito sa Qatar. Let us welcome Dr. Nicole! Hello po! Hello! So Doc, very interested kasi yung mga ka-Qs natin. For startup lang po, ilan years na po ba kayo dito sa Qatar? 21 years. Wow! Sobrang tagal na po pala, no? So for that time po na nandito kayo, ano po ba talaga yung naging una niyo pong work or agad po ba is dentist po tayo dito sa Qatar? Way back 2004, so first year high school, ayun, nandito na yung parents ko. So my parents were both working dito sa Doha. Tapos, dito ako nag-high school, PSD graduate. And then, umuwi ako sa atin para mag-college sa CEU Manila. And then, dahil nandito na yung mommy and daddy ko, and halos dito na ako lumaki, so bumalik ako dito. So parang after a year of experience sa Pinas, after board exam, so bumalik na ako dito. And then, I was a dental trainee at first kasi kulang yung experience ko. And then after, I took the exam. And then, finally, naging general practitioner dentist ako dito. So, one of the few Filipinos. Wow, ang galing. So, ibig sabihin po, marami na po tayong ipon. Ano po kayang naipon na ni Doc? Taba! Pharmacy. Diba sa pisngi, diba? Ano po, marami akong naipong pasyente. Wow. Parang kasi yung mga patient ko from the time na nag-start akong magtrabaho, most of them are still with me. So kung saan man ako pupunta, kasama ko sila. Wow. So yun yung mga naipon ko, yung trust ng patient. Yeah, that's very important po. So with that po, Doc, gusto lang din namin malaman, magkano po ba yung usual salary range ng isang dentist dito sa Qatar? Okay, so when it comes to salary, depende kasi yun sa deal mo, medical center na pagtatrabahuhan mo. So, meron different deals, like meron percentage. For example, yung kung magkano income mo for the month, meron ka dun either tig 50-50 kayo or tig 60-40. Meron ganung deal. Meron namang deal na may monthly income ka and then meron kang bonus or incentive. So, yung incentive, percentage yun of the total income. So, net income yun, either minsan may mga kaltas, for example, yung mga dental materials or yung dental laboratories, i-deduct din yun sa'yo. And then, kung magkano yung magtototal, yun yung kukuhanan nila ng percent para mapunta sa'yo as incentive. Meron din naman na dun sa incentive na yun, meron kaming tinatawag na quota. So, yung quota is meron kang i-reach na goal. And then from there, pag na-reach mo na, dun aangat ulit yung incentive mo. So, yun yung different classes of deals as far as my knowledge and from my experience. Ganun yung mga deals natin dito kapag dentist ka. Pag dentist po. Oh, ang galing pala rin. So, parang gusto ko nang mag-aral na lang ulit.